Isang kanta na isinulat para sa isang boksingero. He weighs 157, Ruben Hurricane Carter. Ang naging dahilan para magalit ang mga pulisya, magdemanda ang mga saksi, at mabuksan muli ang isa sa pinaka-controversial na murder cases sa kasaysayan ng Amerika. What's up folks? This is Tips. Welcome sa ating channel. Ngayong araw pag-uusapan natin ang isa na namang awitin na na-involve sa isang controversy. Noong 1975, inilabas ng music legend na si Bob Dylan ang kantang Hurricane. Kwento ito ni Robin Hurricane Carter, isang contender sa middleweight boxing division na biglang na-frame up umano sa isang triple murder. Pero alam nyo ba, bago pa man mailabas ang kantang ito, pinalitan agad ni Bob Dylan ang lyrics dahil natakot siyang mademanda. At kahit nung lumabas na ang kanta, itinuring itong pinakamatingkad na halimbawa ng protest music na pinalakpakan ng milyon-milyon. Pero iginagalit naman ng justice system. Heto ang totoong kwento sa likod ng kantang Hurricane. Para maintindihan natin ang kanta, kailangan muna nating balikan ang gabi ng krimen. June 17, 1966, sa bayan ng Patterson, New Jersey, dalawang lalaking armado ang pumasok sa Lafayette Bar and Grill. Sa loob ng ilang segundo, 4 na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. 3 tao ang nasawi, ang bartender at 2 customer. Ayon sa mga unang pahayag ng ilang saksi, 2 black men ang tumakas gamit ang isang puting kotse. Ilang minuto makalipas patapos ang barilan, pinara ng mga pulis ang kotse ni Robin Hurricane Carter, isang sikat at kinakatakutang boksingero na nooy 29 years old pa lamang. Kasama niya sa kotse ang kaibigan niyang si John Artis. Bagamat walang nakitang barel, fingerprints o DNA evidence na nag-uugnay sa kanila sa scene of the crime, inaresto pa rin sila. Ang naging pangunahing basihan ng korte, ang salaysay ng 2 petty thieves, sina Alfred Velio at Arthur Bradley, na nagkataong nagnanakaw malapit sa bar nung gabing yun. Sa kabila ng kawalan ng forensic evidence at sa harap ng isang all-white jury, sina Robin Carter at John Artis ay nahatulan ng triple murder noong 1967. Ang sentensya, 3 magkakasunod na life sentences sa kulungan. At dito na papasok ang musikang isinulat ni Bob Dylan. Nasa loob ng kulungan si Carter nang isulat niya ang kanyang autobiography na pinamagatang The 16th Round. Ipinadala niya ang libro sa iba't ibang sikat na personalidad. At isa sa mga nakabasa nito ay ang sikat na folk icon na si Bob Dylan. Noong summer ng 1975, binisita ni Bob Dylan si Carter sa Rahway State Prison. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap na tumagal ng ilang oras, na-convince si Dylan na walang kasalanan ang boksingero at biktima lamang ito ng isang systemic racism sa New Jersey. Kasama ang songwriter na si Hawkes Levy, isinulat ni Dylan ang kantang Hurricane. Hindi ito simpleng kanta lang, para itong cinematic screenplay. Simula pa lang ng kanta, direkta na ang pasok. Sa loob ng 8 minutes 33 seconds, inisa-isa ng kanta ang mga pangyayari nung gabing nangyari ang krimen. Inakusahan nito ang pulisya na naghanap lang sila ng black men, kahit sinong black men, para i-frame up, at inilarawan ang justice system bilang isang nakadisenyong bitag. Pero bakit nga ba naging kontrobersyal ang kantang Hurricane? Una, ang pagbawi at pag-record ulit. Bago pa man mailabas ang album na Desire, noong 1976, pinalitan ni Dylan ang ilang mga linya. Sa original version, inakusahan niya ang saksi na si Patricia Valentine at ang pumaslang na ninakawan ang mga bangkay. You might as well not show up on the streets unless you wanna draw the heat. Nagbabala ang mga abogado ng Columbia Records na pwede silang mademanda ng libel
Kaya noong October 1975, pumasok ulit sa studio si Dylan para i-record ang bagong lyrics. Ruben Carter and a couple of friends I'm driving around. Number one contender for the middleweight town. Ikalawa, ang tunay na demanda. Kahit pinalitan ni Dylan ang linya sa kanta, dinemanda pa rin siya ni Patricia Valentine noong 1976. Ayon sa kanya, pinalabas siya ng kanta na kasabwat sa pag-setup kay Carter na naging dahilan ng matinding takot at banta sa buhay niya. Pero, na-dismiss lang ang kasong ito. Pangatlo, ang idealized na paglalarawan kay Carter. Binatikos ng ilang investigative journalist si Bob Dylan dahil masyado raw nitong inabsuelto at ginawang banal si Robin Carter sa kanta. Sa totoong buhay, bagamat magaling na boksingero si Carter, meron din itong maikling criminal record at hindi rin siya ang number 1 noong mga panahong iyon. Pero para kay Dylan, ang punto ng kanta ay hindi ang pagiging perpekto ni Carter bilang tao, kundi ang katarungan na ipinagkait sa kanya dahil sa kulay ng kanyang balat. Ano ang naging epekto ng kanta? Ang Hurricane ay naging isang pambansang tawag sa katarungan. Nag-organize si Dylan ng mga benefit concerts na tinawag na Night of the Hurricane. Ito'y para makalikom ng pondo na pangbayad sa mga abogado. Noong 1976, nagkaroon ng retrial sina Carter at Artis matapos umamin ng mga saksing sina Bello at Bradley na nagsinungaling sila sa unang paglilitis kapalit ng pabor mula sa mga pulisya. Pero sa pangalawang trial, nahatulan ulit sila ng guilty. Lumipas pa ang halos isang dekada. Noong November 1985, pagkaraan ng halos 19 years sa loob ng kulungan, pinalaya rin sa wakas si Robin Hurricane Carter. Pinawalang bisa ng federal judge na si H. Lee Sarokin ang hatol. Ayon sa West, ang pagkakakulong kay Carter ay nakatuntong sa racism rather than reason and concealment rather than disclosure. Tuluyang ibinasura ang lahat ng charges kay Carter noong taong 1988. Si Robin Carter ay pumanaw noong 2014 sa edad na 76 years old. Matapos ihandog ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagtulong sa mga taong maling nakulong o wrongfully convicted, ang kantang Hurricane ni Bob Dylan ay mananatiling isa sa pinakamatingkad na patunay kung paano kayang baguhin ng musika ang kamalayan ng lipunan. Hindi man ito perpektong paglalahad ng bawat detalye, ipinalabas nito sa buong mundo ang isang katotohanang mahirap itago na kung minsan ang totoong laban ng isang boksingero ay wala sa loob ng ring, kundi nasa labas nito. The winner by knockout, Ruben Hurricane Carter. Ano sa tingin nyo? Napakinggan nyo na ba ang kantang ito dati? Maaaring narinig na ito ng papa nyo or tito or lolo nyo. Pwede nyong i-share sa kanila ang video na to. At kung nagustuhan nyo ang video ito, pwede nyong i-comment ang inyong thoughts sa baba. Huwag nyo na rin kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating channel. I-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa iba pa nating mga susunod na kwento. Muli, maraming salamat sa inyong oras at panonood. Ako po ulit si Tips. See you to the next one.